hindi nakakapagod yung bawat linggo. Kailangan natin ng Panginoon. Kailangan natin ng kalakasan. Ano po? At ako po nag-fasting ako. Saan ako nag-fasting? Sa blood control issue. Pagka palagi na lang ganun. Laging puro na lang nakalabas na ng bansa. Wala na nakapasok ng pulungan. Wala na nakapasok ng pulungan. Dismaya po, pag hindi na mabuti sa pakiramdam, yun na lang masaya sa atin, yung atin pong mga pinapakinggan at pinapanood, Okay, naka 7 lesson po tayo doon sa The Kingdom of God is within you. At panalangin ko po na establish sa inyo na mayroong kaharian na nasa inyo. Mga kapatid, ang sabi po ng isang author, hindi yan mabilis. At kung minsan, madalas mo itong malimutan, okay lang daw yun. Hindi yung tuloy-tuloy sa buong buhay Kristiyano mo, wala kang kaalam-alam na may kaharian nakatira sa iyo. Na ang kaharian ng Panginoon ay nasa iyo. At sa kaharian iyon ay walang kakapusan. Puro kasaganaan. Kaya para sinabi, unahin mo lang ang kanyang kaharian, lahat ng bagay idadagdag sa iyo. Hindi naman natin naranasan yun. Yung lahat ng bagay idadagdag sa iyo, bakit may mga kulang pa rin? Kasi nga, ginagawa natin condition yun, yung seakeepers. Unahin mo ang Panginoon kaysa sa lahat, kaysa asawa mo, kaysa sa anumang birthday party, huwag mo siya ipagpapalit, kaysa anumang lakad, unahin mo siya. Ginawa mo siyang kondisyon. No? Hindi yung kondisyon. No? Unahin mo siya, tapos lahat ng bagay idadagdag sa iyo. Hindi po. No? Yung palang unahin mo siya ay talagang laging bukas ang iyong kamalayan na merong kaharian sa loob mo. Amen o ba? At ngayong umaga, punta tayo kung tayo ay nasa kaharian ng Diyos spiritual. At kasi ang maling paniniwala natin noon, nakikinig ko kayo, yung Kingdom of God ay nasa isang lugar na specific. At nandun siya, may distance siya sa atin, iwalay sa atin. Samantala, ang sabi ng Bible ay tayo ay nasa kaharian ng Diyos, spiritual, no? Hindi physical. Ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na. So, ang earth ngayon, ang mundo ngayon, ay maaayos through us. Amen. Kasi ang prayer ng Panginoon, kauna-unahang prayer ng Panginoon, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Kaya marami po ngayon ang naniniwala na ito ang makapagpapabago sa mundo. Ang pagkagising sa kamalayan na tayo ang extension ng Diyos dito sa lupa. Na ang kaharian niya ay palaganapin natin. Sabagat siya'y naghahari sa atin, i-manifest natin siya. Amen o ba? Kaya yung Jesus reigns, November 30, meron na naman. Hindi lang siya hindi lang Panginoon nagre-reign Kasama niya tayong nagre-reign. Jesus and us reigns. Kasama tayong naghahari ng Panginoon. Amen o ba? So, Kingdom Prayers, chapter verse 1, part 1, ini-expect ko kasi ito na hindi lang ito. Paano tayo mananalangin ngayon? Again, hindi ko nalilimutan na ipaalala yung verse natin. Dito tayo nagsimula at huwag natin kakalimutan ito. Sabi niya, they can say, here it is, or there it is. Hindi pwedeng ituro ang kingdom of God. Ayun siya, narito siya. You see, the kingdom of God is within you. So, spiritual siya talaga, hindi siya physical. So, nasa atin ang kaharian ng Diyos. Lagi namin dinidiin, pag may hari, kasama niya yung kaharian. Nung tinanggap namin si Jesus na hari, hindi na iwan yung kanyang kaharian kung saan. Pag may hari, kasama niya yung kanyang kaharian. Amen? And we are one with Jesus, mga kapatid. Lalalim pa tayo dito. Next Sunday, sana huwag kayong mawala. Ipapakita ko sa inyo kung paano si Jesus at tayo ay iisa lang talaga.
mga kapatid. Hindi tayo si Jesus. Hindi tayo Diyos, pero pinag-isa tayo. Join with Christ. One spirit with Him, sabi ng Corinthians. Ito yung sekreto para mabuhay na naghahari sa lahat ng sitwasyon. Na si Jesus at tayo ay iisa lang. Kung paano sinabi niya, ang Ama at ako ay iisa, tayo din, mga kapatid. Misteryo ito. Pero tayo hirap i-absorb to. Paano nangyari yung pastor? Paano nangyari yun? Pero i-establish ko po sa inyo. No? Kasi ito daw talaga ang sekreto ng matagumpay na buhay na Kristiyano. Ano ha? Okay. Ano ha? Diretso tayo. Ito yung mga tanong. Kung ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin, paano tayo mananalangin ngayon? Paano ang prayers? Kung sa kaharian ng Diyos na nasa loob natin ay walang kakapusan, puro kasaganaan, kundi puro kasaganaan, paano tayo mananalangin pa? Paano pa tayo hihiling pa? Kung sa loob natin ay ang kapayapaan, hello? May kapayapaan ba sa loob natin? Meron. No? Kuminsan, kaluluwa mo lang natatalanta. Pero yung kapayapaan, matagal nang nandiyan, mga kapatid. Reality siya, mga kapatid. Kung ang kapayapaan, kagalakan, kagalingan, pati kagalingan, healing, ang kabaitan, ang liwanag, ang buhay, at ang kasaganaan ay nasa atin na, paano tayo mananalangin? May share ako sa inyo, may nag-post kasi ng ganito sa Facebook. Mga kaibigan ko rin naman ito. Sabi niya, if you are one with God, you need not pray. Praying is for those who are separated from God. Kung ikaw ay kaisa ng Diyos, one with God, one spirit with God, God is with you, and you are in God, hindi ka na daw pwedeng manalangin. Sinagot ko po ito na ang sagot ko po ay ganun din sa pinapangaral ko sa inyo. Sabi ko, si Jesus, though He walked on water and raised the dead, Jesus, lumakad sa tubig, bumubuhay ng patay, pero kinailangan pa rin manalangin. Ang maaga, sa isang isolated na lugar. Sabi ko nga, prayers in the morning na naka-isolate ka ay para magkaroon ka ng clarity ng mind. Linaw ba sa buong maghapon? Amen? Para ma-align yung spirit mo sa divine, sa Diyos. Amen? Bakit? Because we are in the flesh. Nasa laman pa tayo. Kagaya ni Jesus, na nagkatawang tao, kailangan niya yon. Di ba di sana kung spirit siya? Lagi siyang naka-align sa God, Spirit, sa Diyos Ama. Sabi ko nga, ang alignment, mga kapatid, kagaya lang ng frequency ng radio. Minsan may pihit ka na yung istasyon ng radyo ay shhh. May mga istasyon ba gano'n? Hindi mo mailagay sa tamang linaw yung radyo. No? Ganun ang purpose ng umaga natin. Not to bless us. No? Sinisik natin siya ng maaga. Hindi ang sukli para pagpalain ka niya. Ganun kasi ang naging mindset natin ng mga tao. No? Para bang gumawa ka ng pagsasakripisyo, pagpapalain ka ng Diyos. Ang tao talaga, walang katigil-tigil na gawin ang part niya na humingi ng reward ng kapalit sa Diyos. Hindi po. Gumigising tayo ng maaga o kapag gising mo sa umaga, inuuna mo ang kanyang kaharian para ma-align yung spirit mo sa kingdom of God, sa mind of Christ, sa mind of the Father, sa Diyos. Yung spirit niya at saka spirit mo, mga kapatid, hallelujah, parang radio na nasa tamang frequency ka at sa buong maghapon, malinaw ang lahat. Amen? Sabi ko nga sa inyo, ako, ang blessing dito sa akin, hindi na ako pagagalitin sa daan, no? O sa traffic. Sabi nga ni Ate May ninyo, ay, salamat naman, sabi nga ni Ate May. Kasi kung sabi ko, pansinin mo, nung gano'n ako, bakit na-attract ko yung bakit lagi na lang may issue sa daan? Kasi gano'n ako, na-attract ko, namamagnet ko yung kaisipang gano'n. Pero ngayon,
Salamat, mga kapatid. May clarity. Tanong, Pastor, di na ba tayo magagalit? Nilinaw ko na, mga kapatid. Hindi na ba tayo magagalit? Magagalit pa rin, pero yung kingdom, binibigyan kanyang malinaw na kaisipan para tumugon ng tama sa sitwasyon. Amen? At hindi ka magkamali. Amen? Kahit na nakakagalit ang sitwasyon, gagabayan ka dahil sinig mo siya ng maaga, clear ang mind mo pagdating sa judgment, pagdating sa desisyon. Kuha niyo po? So yun ang kahalagahan, yun ang benepisyo nito. May nagtanong, si Alex, friend ko rin po ito. What is prayer and how to pray? May mga nagtatanong na alam na yung sagot eh. Alam ko lang to. Gusto niyang sabihin siguro sa mga nakakapasa. Kung sabi ko, prayer today is not about begging. Ang panalangin ngayon ay hindi na tungkol sa pagmamakaawa sa Diyos. Mga kapatid, hindi na. Sa Old Testament, ganun po, pagmamakaawa ka, hihingi ka ng habag. The kingdom of God is within us. So, kung nasa atin na lahat, ano ang prayer ngayon? Ang panalangin ko ngayon ay we speak, we release, we declare kung sino tayo kay Kristo at kung ano yung mga naka-stack sa, naka-imbak na spiritual na pagpapala na nasa atin. Amen o ba? Remember, ang Holy Spirit nasa atin. Ano yung 9 fruits ng Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, self-control. Lahat ng iyon, nandito mga kapatid. Hindi po sinungaling ang Diyos. Salita ng Diyos nagsasabi, nakaimbak lahat yan dito sa kaharian ng Diyos. Meron ka niyan. Kahit sabihin ng mga tao na wala kang pagpapigil, kahit na wala sabihin ng mga tao, yung tao yun walang kapait-bait. Lagi na lang mga kapatid. Kasap, nandyan lahat yan sa kingdom of God na nasa atin, mga kapatid. Amen. Nakukuha niyo po ba? Hindi na natin hinihingi yan. Hindi na natin hinihingi yan. Kingdom prayer is not about begging and pleading. Okay? Kingdom prayer is by recognizing what is already here in us. Kinikilala mo. Kinikilala mo yung mga bagay na nasa iyo na kasi why? Hindi mo kinikilala eh. Hindi nga natin alam dati eh. Hindi natin alam, puro naka-stack, imbakan pala tayo. Yan pala ang sinasabi ng Panginoon, bibigyan ko sila ng life and abundant life. Yung abundant life pala nandito. Kaya pala sinabi, babalon. John 7. Babalon yung mag-spring, lalabas talaga sa atin kapag naintindihan natin. So today, we speak, we release, we declare who we are in Christ. Pati na yung mga nasa atin, mga kapatid, ay nire-release natin. I release healing. Amen? I release kindness. Hallelujah. Amen? I release provision from the kingdom of God. Itong sabi ko, hindi mo hihingin ang mga bagay na nasa iyo na. Amen naman? Hindi mo hihingin ang mga bagay na nasa iyo na. So, ang panalangin sa kaharian ng Diyos ay pagkilala sa mga katotohanan matagal nang nasa atin. Kung may lilinawan ako, tigil muna tayo. Tigil muna tayo. Tigil muna tayo. Tigil muna tayo. Kapag ako yung nagpapakain, beverage, iba-iba po ang putahe, mga kapatid. Yung makakain nyo lang. Okay po ba? Kasi meron pa rin akong teaching. Pastor, hindi na ba tayo hihiling? Bawal na ba ang humiling? Pwede pa rin. Depende sa level ng pananampalataya. Hindi naman tayo pare-pareho. Amen? Ang tinuturo ko ngayon, baka gusto nyo tumalong. Sa prayer, sa kingdom, ganito sila manalangin. Nag-release lang sila. Kaya yung asking, Pastor, tinuro yan ng Panginoon. Tama. Diba? Sabi ng Panginoon, humiling kayo.
Pero meron din teaching ang Panginoon na sinasabi niyang sabihin lang ninyo sa bundok na ito at lilipat yung bundok, i-speak. Meron din siyang sinabi nga, kapag hihiling kayo, ariin ninyo na nasa inyo na. So iba-ibang level ng pananampalataya, mga kapatid. At patuloy pa rin ako magtuturo ng asking. But today, medyo higher level of faith, mga kapatid. Para putahe yan sa kasalan o sandaan. Lahat pa doon ang nasa, kukunin mo. Lahat ng ulam ba doon, kung 12 yung ulam doon, 12 putahe, pagkakasayin mo yun sa plato mo, iikutan mo lahat yun. Siyempre, meron kang palalagpasin din, baka doon yumahin ka, maimpatso ka. Yung hindi mo makakain, huwag mong kainin. Yung makakain mo, kainin mo. Amen? Kung gusto mo magstay sa paghiling, kapatid, pakinggan mo to. Ang Diyos hindi siya mateknikal. Ano yung mateknikal? Hoy, mali ang formula mo, hindi ako sasagot sa iyo. Hindi ganun ang God the Father. Hoy, maghihiling ka pa. Mali yan. Old Testament yan. Hindi kita didinggin. Lahat binigay ko na sa iyo, humihiling ka pa. Hindi ganun ang Diyos. Ama? Amen? Aabutin ka niya kung nasaang level of faith ka. Amen? Pero sinasabi ko sa inyo, baka gusto nyo mag-grow, na baka gusto nyo lumago naman, mga kapatid, ako po nag-aaral talaga hanggang ngayon, nag-aaral. Nagpastor ako 1989 pa, 2025 na ngayon, mga kapatid. At may nagsabi nga sa akin naman, alam mo, napapansin ko sa church, sabi niya, kung saan lang ang pastor, kung saan lang yung knowledge niya, pag narating yun ng membro, hanggang doon na rin lang sila. Hanggang doon na lang sila. Kasi gano'n lang ang pastor nila. Simula na marinig ko yun, hindi ako tumigil mag-aaral, mga kapatid. Ayaw kong may stuck kayo sa gano'n lang mga guro. Ang dami mga pananambahan ngayon, nakakaraos lang eh. No? Point number 1, point number 2, point number 3. Una, sabi ng pastor. Pangalawa, pangatlo. No? Dati rin po ako sa gano'n. Pero today, gusto ko makasabay ko kayo na sumisid pa sa lalim. Remember yung body, soul, and spirit, mga kapatid? Yung body, tawag doon surface. Surface. Kaya kapag ikaw masentimento, may emosyon, nasa surface ka lang, kapatid. May emosyon ka, nasa surface, mga kapatid. Alam ko, hindi madali ito, mga kapatid. Kahit ako struggle dito. Sumisip tayo, sa spirit tayo. Walk in the spirit. Amen? Kasi gusto ko, pati kayo makinabang talaga. So, ang panalangin sa kaharian ng Diyos ay ang pagkilala sa mga katotohanan matagal na nasa atin. Ephesians 1:3. Tingnan nyo to, Ephesians 1:3. Purihin daw natin ang Diyos, ating Ama at ang Panginoong Yesus, who has blessed us. Blessed ka na ba? Napundi na tayo, kakasabing blessed tayo. Yung truth po ito blessed ka na. Past tense yan, no? Who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing. Ang spiritual blessing, hindi sila nakikita. Spiritual nga Kung nyo yun? Mga spiritual blessing, hindi sila nakikita. Mga kapatid, hindi muna sila nakikita. Pero pwede silang makita. Hello? Kasi sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, ang mga nakikita natin ngayon ay mula sa mga bagay na hindi nakikita muna. Paano niya nakita natin ngayon? Ba't nakita na natin sila? Nilikha niya sa magitan ng salita. At yung mga nakikita na. Itong mga bagay na spiritual na ito na nasa atin ngayon, hindi natin nakikita kasi spiritual sila. Pero, mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Pwede silang makita. Pwede makita isang araw, magaling ka na. Pwede isang araw makita na promote ka na. Amen? Pwede makita isang araw na meron ka ng bagong bahay. Amen? Pwede makita isang araw na ang pamilya nyo nakaahon na sa kahirapan. Amen? Na ang anak nyo na promote, lumaki ang sahod mo.
ang lahat ng yon pwedeng mag-manifest, magsisimula talaga sa spiritual papuntang manifestation. Amen? Di ba si Jesus ganon? Hindi mo na nakita na yung lumpo lumalakad. Pero nung pinagaling niya, nagsalita siya, pinabuhat pa yung higaan at pinauwi, aba nakikita na. Nung sabihin ni Pedro, walang huli ng isda, wala munang isdang nakikita. Amen? Pero nung hinulog yung lambat, aba nakita na yung maraming isda. Na? Nung paupuin yung mga tao, 10,000 sila, kakain ng tinapay, 5 tinapay, tama ba ako? 2 isda, o baliktad, bahala na. Hindi muna nakikita yung mga tinapay. Nag-spiritual muna sila. Pero, nung dumami na yung tinapay at nakakain ng mga tao, nakita na yung tinapay, lalo pa itong nakita, kung may matira pang 12, bangol. Amen? Mga kapatid, nabuhay si Jesus para ipakita ko ano magagawa din natin. Ang sabi niya, higit pa rito magagawa niya. Amen? Siya rin na nagsabi sa mga alagad, sabi niya, marami pa akong gustong sabihin sa inyo, pero hindi nyo kayang batahin. Pagdating ng Holy Spirit, maunawaan ninyo. At ang Holy Spirit ngayon nasa atin. Mga kapatid, tuturuan niya tayo, maunawaan yung lahat ng ito. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. So, blessed na tayo. Blessed na tayo. Ito pa lagyan ko lang ng pundasyon, yung mga bagay na nasa atin na. Talagang nasa atin na. Nasa iyo na, kapatid. Recognize mo lang, kilalanin mo lang. Di ba sa Senado, sa investigasyon, bago magsalita, the gentleman from Bicol, you are recognized. You are recognized. Kapag meron dyan, hindi mo nire-recognize. Kapatid, hindi mo nire-recognize. Hindi yan. Parang, alam mo magandang huwag mo i-recognize. Yung mga negative thinking, yun ang huwag mong i-recognize. Yung pumapasok na negative, you are not recognized. You are not recognized. Amen? Amen ho ba? Nire-recognize mo yung healing, yung abundant life, yung prosperity, mga kapatid. Okay, binasa ko ba? Hindi. Ngunit ating tinanggap, tinanggap na naman, hindi ang spirito ng sanlibutan, kundi ang spiritong mula sa Diyos upang ang purpose ng pagkakatanggap natin ng spirito, ano ang purpose? Upang ating mapagkilala, ma-recognize na naman, mapagkilala ang mga bagay na nasa atin. Ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Isa sa purpose ng Holy Spirit, malaman mo yung 1, 2, 3, 4, makilala mo yung kung ilan man niyo na nakaimbak dito, alam ninyo yan Mga kapatid, recognize, papakilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay. Binigay na ba? Binigay? Ibinigay na. Ibinigay na. Nasa atin na. Mga kapatid, nasa atin na po talaga. Kaya gusto nyo tumalon sa estilo ng pananalangin, mag-shift ng prayer life, ng lifestyle. Baka gusto nyo itry ito. Hindi ako nangangamba kahit ma-overtakean nyo ako. Hindi ako nangangamba. Kahit sabihin nyo, pasal sa akin, nangyari na. Sa'yo pala, hindi pa pala. Okay lang sa akin. No? Okay lang sa akin. Mas matutuwa ako kung may mga testimony ng gano'n, mga kapatid. Hallelujah. Amen. No? Bakit ba tayo tumanggap? Bakit ba tayo tumanggap ng mga blessing, mga spiritual blessing? Sabi rito, palagi na natin binabasa to. Pero sabi niyan, from His fullness, sino yung His? Sino yung His? Si Jesus. Mula sa kanyang kapuspusan. From His fullness, we have all received. Past tense ba yung receive? Past tense? Nangyari na naman. We have all received. Ay, grabe. Grace upon grace. Ganun na lang ang sinabi. Kasi ang totoo kasi, ang daming mga blessing, ang daming mga biyaya. Kaya sinabi na lang, grace upon grace. Ibig sabihin nun, patong-patong, sabil-sabil na biyaya ang tinanggap ko. Amen? Malungkot, di natin sila kinikilala. Hindi sila napapansin. Kaya maganda, morning pa lang makilala na sila. Amen? Lord, today is a happy day. Why? Because the joy of the Spirit is within me. Kaya maghapon ito, masaya. At ang dami mo bang pwedeng sabihin.
Kinikilala ko ang kagalingan, masakit po yung aking paa, kinikilala ko po yung kagalingan na nasa akin, na naka-impact na sa akin. Ang sabi sa pag-aaral nito, hindi kaagad tuloy-tuloy. Huwag kayong mag-worry kung nakakalimutan niyo yung kingdom na meron ng kaharian. Na meron ilang linggo na limutan, pero nakabalik. Meron buwan na kalimutan, pero nakabalik. No? Ang hindi maganda, isang taon, hindi mo alam, may kaharian nag-aari sa iyo. Nalimutan mo, baliwala yung kingdom, yung Panginoong Yesus sa iyo. Okay? So, ang sabi ni Andrew Wommack, isa pa rin itong teacher sa Grace, at maraming libro, don't ask for what you already have. Ulitin ko, para sa kanya lang yan. No? Kung ikaw, nasa level pa rin ng paghiling, so di ko maalis yung paghiling eh. Talagang humihingi ako sa Panginoon, okay lang. Hindi ma-technical ang Panginoon. Hindi niya sasabihin, mali ka na, dapat ganito. Para sagutin kita, ganito. Hindi ganun ang Panginoon. Aabutin ka pa rin niya. So you don't need to ask God to heal you. Sabi nila, to bless you or to prosper you. Ang kailangan natin, renewing the mind. Magkaroon daw ng tinatawag na shifting pa. Shifting. No? Ano yung shifting sa Tagalog? Pagpapalit ng mind. May verse naman po yan na baguhin na yung ating pag-iisip. Huwag tayo makiayon sa takbo ng mundo para daw malaman natin Romans 12:1 and 2. Huwag na kayo makiayon sa takbo ng salimutan. Huwag tayo makiayon. Kundi magbago na tayo ng pag-iisip. Ano daw ang dahilan? Upang malaman natin yung kalooban ng Diyos. Kapatid, ang kalooban ng Diyos nandito na. Amen? Nandiyan lang, nakaimbang sa atin. Hallelujah. So, mula sa paniniwalang kapos ka, may lang kong sermon na ito, mga kapatid. Mula sa paniniwalang kapos ka, tungo sa paniniwalang sagana ka. Hindi kailanman lumabas si Jesus sa bibig niya, I am sick. I am lack. Yung lack, tapos. Hindi kailanman lumabas sa bibig niya. Kahit mga alagad na ang nagsasabi, wala po. Wala po. Wala pong sound. Kahit mga alagad na ang nagsasabi, Panginoon, wala po. Wala talaga. Meron para sa Kanya. Amen? Meron para sa Kanya. Kaya kahit binging-binging ka na sa mga nagsasabi sa'yo, di mo kaya, di mo maabot, di mo mararating. Maabot mo, mararating mo. Kapatid. Amen? Kasi yung spirit ko, limited yan, kapatid. Hindi daw yun matatouch ng limitation. Yung spirit na nasa iyo. Hindi yan matatouch ng limitation. Kaya ganoon si Jesus. Pinapakita niya, nagkatawang tao siya kung ano ang tao, nang magagawa ng tao sa Diyos. Sa buhay natin. Okay? So, paano mag-shift ng mind? Mula sa paniniwalang may sakit ka, tungo sa paniniwalang magaling ka. Ang daming testimony ganito, pero dumadaan lang sa atin, hindi natin siniseryoso. Pero totoo pala. Wala ka namang puhunan kundi maniwalang magaling ka na eh. Amen? Wala ka namang puhunan eh. Hindi ka naman magbubuhat ng siyempre tubig. No? Hindi ka naman magbabarpel. Walang effort. Maniwala ka lang. At ang dami na naming nakitang testimony na nabasa, napanood. Si Joel Osteen, na ang membro niya ay 40,000 sa US. Pinakamalaking kongregasyon. Sabi niya, ang nanay niya may cancer, mamamatay na. Ginawa ng nanay niya, lahat ng picture, matanda na nanay niya, lahat ng picture na maganda siya, kung dalaga pa siya. Lahat ng picture na wala siyang sakit, ay pinagdidikit niya
sa kusina, sa kwarto, sa banyo, sa lababo. Yun ang style niya para ma-push yung kanyang faith. Nagagaling siya. Gagaling siya. Gumaling nga, mga kapatid. Gumaling nga. Na? Meron pang in-interview sino ba yung tomboy, sorry na nag-interview? Helen. Pero sa in-interview, tinatawag pa lang, tawa ng tawa, hanggang sa maupo, titawa ng tawa, hanggang sa ipakilala kung sino siya sa TV, tawa pa rin ng tawa. No? Kumusta na? Sabi, 6 months lang ang buhay mo. 6 months na lang. Ayun na sabi nila, tawa na naman. Tumawa na naman. Hindi siya tumitigil tumatawa. Parang aluka-luka eh. Pero bakit yung sinabi ng doktor na mamamatay na dapat, ayun, tawa ng tawa. Buhay pa. Amen? Kuha niyo po. Hallelujah. So, ang laking bagay ng ating mind. At kita niyo naman eh, pag nakakatakot ang nasa mind niyo, takot ang buong katawan niyo eh. Tama po ba? Takot ang buong katawan niyo. Pag malungkot ang nasa isip niyo, malungkot ang buong katawan niyo. Tama po ba? No, totoo eh. No? Hindi ito positive thinking. Basta papasok na tayo sa positive thinking. Positive thinking nga yan eh. Hindi po mga kapatid. Truth po ito. Truth. No? Yung positive thinking, ala-chamba lang sila. Pero ito katotohanan po. Ano po? So, mula sa paniniwalang hindi mo kaya, tungo sa paniniwalang kaya mo yan. Sabi ko kaya tipailin mo, napansin mo, may mga kaibigan ka, classmate, o kamag-anak na mga achiever sila. May mga pamilyang gano'n eh, achiever sila. Pansinin mo, umulat mo yung lahat sila at may mga trabaho yan. Pero yung mga umatras, hindi nag-aral, tsaka mga ano, talaga. May mga gano'n eh. No? Mga achievers, karamihan nga sa gano'n eh. Sorry to say, yung mga nasa third sex, mga bakla. Ewan ko lang ha, wala akong nakitang baklang tamad. May nakita ba kayo? Baklang tambay? Wala. Mga achievers sila. Amen? Pintas tayo ng pintas sa kanila, pero sila okay ang buhay. Amen? Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon doon. Hallelujah. So, kung sa mga walang Diyos, nangyayari yon, how much more sa atin? Kung sa kanila na hindi nananampalataya, nangyayari yon, how much more sa atin? So kapag nakita mong maliwanag ang mga katotohanan nasa iyo, na-recognize mo, kapatid, lahat ng malimong paniniwala sa sarili mo malulusaw, palala. Kusa, yung mga fear, yung doubt, matutunaw sila. Why? Kasi hindi na sila recognize. Ang kinikilala mo na ay yung mga naka-impact na blessing na nasa iyo. At sila ngayon ang bukang bibig mo every day. Mula morning at sa lahat ng sitwasyon na meron ka. Amen? Kaya ngayon, totoo pala na ang sitwasyon ay sinungaling kapag di maganda. Bakit? Pwede mo silang lapatan ng spiritual na katotohanan nasa iyo. Amen? Hindi. Hindi. Meron ako. No? Meron ako. No? Panginoon, inabutan na ako ng 2 buwan sa Benel ko. Mapuputulan na ako bukas. No? Wala namang mawawala sa iyo eh. Speak. No? Hindi. May kasaganaan sa akin. No? May pambayad ako. No? May pambayad ako bukas. Magbabayad ako bukas. Nakikita ko sa sarili ko. Pangalawa pa ako sa pila. Sa Benel ko. Amen? Specific pa eh. No? Pwede po yun, mga kapatid. No? So mula sa kaisipan, paano mag-renew ng mind? Nasakitin, kapatid, mga bagay na di mo kaya, mga bagay na wala,
Wala ka. Wala ako niyan. Di ko kaya yan. No? May sakit ako. Sakitin ako. Mahihiyain ako. Tingnan niyo si Paul. I can do. Ganun sila magsalita eh. I can do all things. Pero, tinignan ko yung context nito. Tingnan natin ha. Madalas gamitin ito eh. I can do all things through Christ who strengthens me. Nasaan ba si Christ? Iwalay ba siya na nagpapalakas? No po. Through Christ who strengthens me. Nasa Kanya si Kristo. Magagawa ko lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. And you are one with Christ. The strength of Christ, yun din ang strength mo, kapatid. Amen? Hallelujah. No? Sabi niya, tingnan natin background ng I can do all things na yun. Naranasan ko na ang maghikahos. Pablo yan. Naranasan ko na rin ang managana. Parang tayo din, normal na tao. Kinakapos, nananagana. Natutuhan ko na ang sekreto. Yun ang sekreto. Ano ba yung sekreto? Kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog, ang magutom, ang managana, o maghirap. Sa kanya sinabing, lahat ng bagay ay ang magagawa. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen? Release lang. Release lang. Mga kapatid, sa bibig natin. No? Kasi most people daw pray by describing their problems to God. No? Merong ganung nananalangin eh. Yung dinidetalye nila yung kanilang kalagayan. Panginoon, alam mo naman, ako ang bread of life. Ay, bread of life. Breadwinner. No? Sa akin sila umaasa. Eh, Panginoon, isa na lang yung buong 1,000 sa bulsa. Ayaw ko na itong mabasa. Alam mo naman yung ano pa yung bibilhin ko. Alam mo naman din, dinidescribe mabuti yung yung problema. Pagka ganyan daw, kapatid, makinig ka, lalo ka lamang napopokus sa problema, hindi sa solusyon. Kapag ganyan ka daw, lalo mo lang na-empower ang problem. Kasi yun, dinidetalye mo pa eh. Yeah? Lalo na daw yung meron pa, wala nang sinasabi, mahilig ang Pinoy yan eh. Yeah? Meron ka pa naman, pero wala na. Wala na. Meron ka ba dyan? Baka pwede makain. Wala na. Wala na nga eh. Pero meron pa mga 2,000 yun sa bulsa, pero wala na. Meron mga ganun eh, mahilig magsalitang wala, pero meron pa. Lalo kung mawawala ng kapatid. No? So, nagiging problem conscious ka. Hindi ka nagiging solution conscious. Shifting, kapatid, shifting. No? Shifting, mag-renew tayo ng mind. Maging solution conscious tayo. Huwag problem conscious. Amen. Ako po ba nakakarating sa inyo? Mga kapatid, na dito na tayo matatapos. Tingnan niyo kung paano magsalita si King David. Sabi niya, ang Panginoon ang aking pastor. Diretsahan, hindi ako magkukulang. Diretsahan. The Lord is my shepherd, I shall not want. Mas maganda yung King James eh. I shall lack nothing. I will lack nothing. Hindi ako kakapusin. Yun lang ang ibig sabihin doon. Grabe si David, ano? Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ibig sabihin, sa buong buhay niya, diniklar niya, hindi niya maranasan yung wala siya. Palagi siyang meron. Diniklara na niya yon. Hindi ako magkukulang kasi siya yung aking pastor. Amen? Ganun siya. Ano? Mga kapatid, ito mga sekreto ng mga mananagumpay ng mga nananampalataya. Sila na lang gayahin natin. Tingnan nyo, ang dinidetalye niya, hindi yung problema, kundi yung gagawin sa kanya ng Diyos. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Alam niyo, luntiang berdeng damuhan. Kasi tiningnan niya yung sarili niya rito na tupa eh. Tapos, pastol ang Panginoon. No? So, bibigyan niya ako ng wellness, ng rest. No? Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingaan. Wow! No, ang dinidescribe niya, solusyon. Hindi po problema.
Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Tandaan niyo, kaluluwa ang napapanood. No? Si emosyon nga yan eh. Si response na response sa lahat ng sitwasyon. No? Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Libis eh, alam niyo na, yung mga lupa, minsan may dinadaanan yung burol. No? May mga logo, wala akong katatakutang kasamaan. Amen? Yung dinitalye niya, yung mararanasan mo sa Panginoon. Yun ang truth kasi, mga kapatid. Yung faith, yan ang faith ng mga nasa kingdom, mga kapatid. Kung manalangin sila, ulitin ko, nilinawin ko, hindi na sila nagmamakaawa. Hindi na sila nagbebeg, nagpiplead, naglilimos sa Diyos. Because they know lahat ng bagay sa kabulihan ng Diyos, binigay na sa atin. At ang sinasabi ng Diyos ngayon, ang Diyos naman natin, i-enjoy mo anak, i-recognize mo yung kingdom ko na nasa iyo na, at i-enjoy mo yung lahat ng bagay na ibinigay ko na sa iyo. Amen! Amen! Tumayo po tayo lahat. Manalangin, Panginoon. Salamat po na marami sa mensahe mo ngayong umaga na ito sa amin. Muli itong malakas sa amin, dagdag ng kaalaman. Pero ayaw po namin maging kaalaman lang. Panginoon, gusto namin kagaya ng mga unang mananampalataya, sila Pablo, sila Haring David. Panginoon, manalangin kami kagaya nila, Panginoon, na nire-release lang at nagiging solution conscious po sila, hindi problem conscious, Panginoon. Kundi nakikita nila palagi na sa iyo ay may solusyon ang lahat ng bagay. Sapagkat lahat ng bagay ay pinagkaloob mo na sa amin. Lahat ng solusyon ay nauna mo nang ibinigay sa amin. Salamat po na marami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po ulit natin